Praise the Lord. Magandang gabi po mga kapatid ko sa Panginoon. Salamat sa Diyos at tayo po ay muli nakaparito. At bago ko po buksan ang ating gawain sa ating babasahin, at nais ko munang magbigay pasasalamat doon sa tao na ginamit ng Diyos na kung saan ay ipinakilala sa atin ang ito nga Panginoon na ating sinasamba at pinaglilingkuran. At sa office to, sa bangko, na talagang hindi niya ako tinatantanan hanggat hindi ako umuoo sa kanya. At itong inintroduce na sa akin, lahat naman tayo may mga ginamit ng Diyos upang makarating tayo rito sa pananampalataya na ito. Wala namang isinilang na pagkising mo ay ikaw ay isa na agad Kristiyano, di po ba? May mga ginagamit ang Panginoon upang tayo makaabot sa ganitong sitwasyon. At salamat sa Diyos at talagang sa tuwing kami magkikita noon, hindi siya tumitigil. Kumbaga gamitin natin yung secular na salita na inirereto. Ibig sabihin nun, tawag ba doon? Pinapakilala, ganyan, sa isang tao. Brother, kabayan, kabatanggen nyo kasi, kabayan, ano ga? Ay, meron akong ini-introduce sa iyo. Sabi niyang ganyan. Hindi tumitigil yung pastor, hanggat uwian na, hanggang sa service, sa service namin. Talagang hindi niya ako tinigilan hanggang sa dumating na yung punto na talagang kinalabit na ako ng Panginoon. Tayo naman, may mga ganyang mga istorya, hindi tayo titigil sa isang mga bagay na ginagawa natin noon ng mga makamundo hanggat wala nangyayari sa atin. Naalala ko noon, sa Manila kami, malapit lang kami sa Ross Boulevard kasi noon. Kung natatandaan nyo yun, nang umapaw ang Ross Boulevard, akala namin ay, kasi pinasok yung bahay na tinutuluyan namin, yung kita nyo naman yung seawall, no? Umapaw yun, sister. Umabot doon gando sa restaurant, aristocrat, yung mga restaurant, mga hotel. Pinasok talaga yan. Lalo-lalo na yung lugar namin na talagang napakababa. Ang liit pa. Sa tuwing uulan nga, pag ginaganon ko yung papag namin, may tubig na. Hanggang sa dumating yun tayo na napakalakas, ang laki na ng tubig. Brothers and sisters. Medyo nagising tayo naman sandaling yun. Nauga, kumbaga. Para sa panahon natin ngayon dito, pagka may mga dilubyo tayo naririnig, lindol, kalamidad sa Manila, punong-puno yung bahay, ang mga simbahan ng Katoliko noon. Katoliko pa ako nung araw. Punong-puno talaga, brothers and sisters. Pero after wala na. Balik na naman sa dati. Pero itong kapatid na ito, itong kabayan ko ito ng Batanggenyo, talaga hindi niya ako sinukuhan. Hindi niya ako tinigil hanggat pinaliwanag niya, pinakilala niya, na hindi ko siya halos pinapansin. Minsan, iniiwasan ko siya, mga kapatid. Hanggang sa dumating na yung punto, sige, ano ba yan gusto mong ilatag na yan? Sino ba yung inirereto mo? Walang iba nga kundi itong ating Panginoong Yesus. Pinakilala tayo, inintroduce, at yung buhay niya. Kung paano rin siyang binago ng Panginoon. Dati rin kasing, tumataya sa mga karera. Palagi may hawak na, pero binago ng Panginoon. Tatanong niya ako, ano bang tumama ngayon? Parang ganun. Pero nabago lahat nung makilala ang Panginoong Yesus. Ganun din, sa akin, ako'y nagpapasalamat sa tao na yun dahil inintroduce na sa akin. And vice versa, inintroduce ko rin sa mga kapatid. Nung last convention nga, nag-uusap kami ng mga batch ko sa bangko, may mga kasama namin. At tinatanong nila sa akin. Tinatanong ko rin, binabalik ko sa kanya yung tanong. Dahil nga, nalulungkot din kami na
hindi na namin sila nakakasama, mga kapatid. Kaya buksan natin sa Revelation 2:4. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Brothers and sisters, pagpalayo na pagkabasa ng kanyang salita. Panginoon, samahan niyo nawa ako at naway maibigay ko to sa mga kapatid na ngayon may basbas, Panginoon. May sinabi rito na that you have left your first love, brothers and sisters. Parang ito yung sinabi ng Panginoong Hesus o ng angel sa Church of Ephesus. Para bang yung kanilang passion, yung passionate nila, brothers and sisters, parang nag-shifting into a relation that hanggang sa naging cold, brothers and sisters. Pero kung titingnan po natin, babasahin po niya yung from verse 1 hanggang 5, doctrinally sound and active naman po ang tao. Pero meron silang na-miss, brothers and sisters. Yung kanilang initial na ginagawa, yung kanilang intense, yung zeal, yung devotion nila, brothers and sisters, parang nag-decline. Kumbaga sa panahon natin ngayon, merong isang Kristiyano na nung una talagang masigasig. Talagang yung devotion nila, yung passion nila, ay makikita mo. Pero eventually, nag-decline, brothers and sisters. Ang sabi rito sa talata natin binasa na living first love. Amen? Yung parang iniwanan mo yung dati mong pag-ibig. Brothers and sisters, para bang nire-repair dito ng angel yung kanilang passionate and devotion become cold, brothers and sisters. Pero in the beginning of their spiritual journey, talagang active sila, mga kapatid ko. And hindi naman ang problema po rito, mga kapatid, kung babasahin po natin, hindi naman to lack of action but lack of love for the Lord Jesus and to one another. Ganon ang parang gustong ipailala dito sa Church of Ephesus. Ang malungkot dito sa susunod na verse, kung inyong babasahin merong, if they do not repent and return to their original, yung kanilang unang pagkakilala, ano yung threaten sa kanila? Ano yung warning? I will remove their lampstand, brothers and sisters. Na hindi marapat sa isang tinawag na alam mo na ganito ang kahinatnan, pero meron ka pa rin mga bagay na ginawa na kung hindi ka magsisisi at magbabalik sa Kanya, maaaring tanggalan ka. Pero kapag tinawag ka naman, may assurance na meron ka rin talagang kaligtasan, brothers and sisters. Si Apostol Pablo ay meron din ganitong paalala. Sa 2 Corinthians 11:2, tingnan po natin. For I feel a divine jealousy for you, since I betrothed you to one husband, to present you as a pure virgin to Christ. Brothers and sisters, tingnan po natin yung deep concern dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Ito po yung, kasi meron dito sinasabing betrothed. Ano ba betrothed sa Tagalog? Ito yung agree upon and parang engagement sa panahon natin ngayon. No? Yung parang katipan, brothers and sisters. Meron siyang metaphor na binanggit dito na itong metaphor is about marriage commitment, brothers and sisters.
Tingnan natin sa ibang salin, sa NIV, no? I am jealous for you with a godly jealousy. I promise you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to Him. Yan po ang deep concern ni Apostol Pablo. Godly jealousy. Hindi po selfish, hindi po human jealousy, kundi yung righteous jealousy. Yung kanyang deep desire sa mga taga-Korinto, yung kanilang spiritual well-being and purity. Ang palaging ipinapaalala ni Paul. And Paul was motivated by love, brothers and sisters. Yan po yung paalala niya sa iglesia. Ang sabi niya rito, betrothal to one husband. Betrothed to one husband, brothers and sisters. Kumbaga, gaya nga ng kwento ko kanina, ako yung inereto nung kabayan ko na yun kay Kristo, mga kapatid. Betrothed. And ito yung parang marriage arrangement. Parang gano'n yung common culture nung panahon na iyon. And alam po ba ninyo na si Apostol Pablo is acted as a parang father figure, brothers and sisters, no? Para siya yung friend of a bridegroom. Kasi ang pinag-uusapan dito, bride and bridegroom. Kaya may ko-connect mo siya doon sa marriage arrangement, brothers, o marriage commitment, mga kapatid ko. Talagang, ang trabaho ni Apostol Pablo, ang kanyang responsibility, ay i-arrange between the bride and the bridegroom, brothers and sisters. Yung Corinthian church, the bride, and the Christ, the husband, brothers and sisters. Amen? Ang nais niya is to present you as a pure virgin to Christ. Iyon po ang pinakananais ni Apostol Pablo. Meron po tinatawag dito na betrothal period. Brothers and sisters, parang siguro pwede natin sabihin tayo nasa betrothal period eh. Dahil wala pa naman yung kasintahang lalaki. Brothers and sisters, no? And ano ang nais ni Apostol Pablo na paratingin dito sa mga taga-Korinto is to remain pure and faithful faithful sa future husband, mga kapatid. Until the marriage was complete. Iyon ang ating pinakananais. Mamaya, tingnan po natin yan. Paano tayo makakarating doon sa sinasabi mo complete. Yung earnest desire ni Paul dito is to present the church to Christ on the final day, brothers and sisters. Amen? Yung kanyang gustong ipunto rito, sa second coming of our Lord Jesus, yung spiritually, kailangan undefiled, untainted. Alam natin dito, ang pinangangambahan dito ni Apostol Pablo is yung Paul's teaching. Alam po natin yan. Kaya nga, sinabi ko kanina sa unahan, doctrinally sound and active. Ang pinangangambahan ni Paul dito yung worldly influence, mga kapatid. At sa panahon natin, masasabi rin natin na maraming imbitasyon ang mundo. Hindi lamang sila maging ang mga anak ng Diyos. Ang dami mga temptasyon, mga invitation, brothers and sisters. At naalala ko, Pastor, na tayo nagkaroon ng Bible study na kinumusta ko yung church. Puno, di ba? Puno. Sabi niya puno. Kasi nabilitaan natin, may gera no? Ang tao medyo, medyo panic din. Nag-shoot yung talagang mga presyo ng lahat, brothers and sisters. And at that time, nandun kami, kinabahan din ako doon, nung time na yun. Kasi nga, na-postpone 2 beses yung aming pagbalik dito. Pero dahil
Ang sabi nga ng Panginoon, makakarinig kayo ng mga lindol, tagutom, subalit hindi pa yan ang wakas. Brothers and sisters. At yun, naisip ko yun, hindi pa ito. Meron pa talaga tayong big event na inaantay, mga kapatid. Kaya si Apostol Pablo, yung nga, sabi na narinig natin dito, Misay, akala nila sina Apostol Pablo, iba pang mga early church believers, yung time nila, naandun na, dadating na. Pero hindi pala. Kaya tayo pasalamat dahil ito na yung siguro, o hindi siguro, tiyak na ito na yung panahon natin, mga kapatid. Ayun, pinag-iingat sila, and of course, doon sa Paul's teaching. Alam na natin yan, wala namang tayo na balita sa atin dito na sila ay lumabas ng iglesia at na sinsay sila sa ibang turo. Hindi po. At sila ay nakita na lang natin na medyo nag-fade away sa anumang kadahilanan. Hindi natin alam, brothers and sisters. Ayun ang pinag-iingat. And yun yung warning ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto na sila'y masinsay sa ibang mga aral. Yung deceitful teaching, of course, alam natin yan. Yung spiritual adultery, defilement, yan yung nagbutsod sa kanya upang siya'y magkaroon ng jealousy, brothers and sisters. At hinighlight niya nga rito yung kanyang seriousness. Kailangan yung covenant natin sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesus, talagang exclusive. Brothers and sisters, yung exclusivity of our relationship to Christ talagang solid. Kumbaga sa isang barko, alam niyo yung barko, pagka dadaong na sa puerto yan, ihahagis na nila yung kanilang angkla, sa gilid. Hindi lamang yun, papakawalan pa nila yung kanilang malalaking hose, lubid, para siguraduhin na nasa daong sila. Parang ganon din yung dapat na ipatupad ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto na naka-angkor kayo lagi sa ating Panginoon. Ano man ang dumating na mga challenges, kailangan palagi tayo nakahook sa ating Panginoon, brothers and sisters. Yan po yung maintaining yung sinceridad and pure devotion to Him, brothers and sisters. Tayo nagpapasalamat, no? Minsan, ako, sa sarili ko na lang, ako naiiyak ako eh. Alam niyo kung bakit? Nakakalungkot. No? Maraming convention ang nagdaan. Puno. Sorry Sorry sa mga kapatid. Pero, kaya naman pala na gabi umattend, no? Ito nga, galing pa ng malayo. Ito nga, natutuwa tayo dahil ito, nakwento yung under Pastor Jericho Tugonon, no? Alam niyo ba yung lolo ninyo? Si Franco, yung sa radyo. Ko yan, nasubaybayan ko yan. Wala pa ako dito sa pananampalataya na ito. Na tuwing papasok ako sa umaga, Sister Jojo, meron akong radyo maliit. Pinapakinggan, sabi ko, parang kaparehas to Di ba nakwento ko sa inyo, Pastor? Parang dikit Parang ito yung naririnig namin. Meron kami binabasa kay Frank Ewald, tapos may issue pa kami ng contender doon. Kinuwento ko sa kanila. Yun nga yun, lolo ninyo, kung natatandaan ninyo. Na tuwing umaga, bago ko pumasok, bibihis ako, pinapakinggan ko siya, brothers and sisters. Ibig sabihin, may mga instrumento ginagamit ang Diyos upang tayo patuloy na mabuksan yung ating unawa, mga kapatid. Alam nyo, dumating pa sa punto ni Apostol Pablo at nang kasama niya si Barnabas yata yun, na meron siyang naaralan na mga kapatiran doon. Ang sabi niya, siguro ay bisitahin natin sila at tingnan natin kung anong kanilang sitwasyon. Nabasa niyo yan, mga kapatid, no? Siguro, bisitahin natin, baka tingnan natin kung talagang ginagawa nila yung aral na ibinigay natin sa kanila, brothers and sisters, no? Ganun ka ang seriousness ni Apostol Pablo. And alam niyo ba, na meron dito sa Book of Acts, siguro ito isa rin dito doon sa mga taga-Corinto na
binisita ni na Apostol Pablo. Tingnan po natin, no? Hindi ito masyado napapanggit eh. Si Crispus, isa siyang synagogue leader. Tingnan niyo po ang development ng ministry ni Apostol Pablo. Napakaganda. Very encouraging, no? Ito po si Crispus ay napakinggan si Apostol Pablo na nangangaral. Hanggang sa siya'y naniwala sa aral ni Apostol Pablo. And he was baptized, brothers and sisters. Ito yung significant na ministry ni Apostol Pablo sa taga-Corinto na na-record sa the book of Acts. Si Crispus, isa siyang official o ruler. Imagine na, isa siyang official. Isa siyang sa Jewish synagogue, siya ay merong malaking katungkulan. At ang desisyon niya na maniwala kay Kristo as a Messiah ay isang malaking development sa time ni na Apostol Pablo noong mga panahon na iyon. Talagang yung power of gospel na nakarating sa kanya, hindi lamang siya, even the entire household ni Crispus ay naniwala at nagpabautismo. Kaya nga, na-special mention siya ni Apostol Pablo na, nga pala, naalala ko, meron ako nabautismohan. Isa lang ang binautismohan niya, ito nga si Crispus, brothers and sisters. And yung conversion, yung kanyang entire household, brothers and sisters. Marami pa na mga na-convert. Brothers and sisters, yung household ni Lydia sa Acts 16:15, yung Philippian jailer, di ba? Naalala nyo nung sila'y lumabas, na yung kanilang chain ay nabuksan, nakalag, brothers and sisters. Kaya marami at that time na na-establish doon sa Roman city kung saan yung taga-Corinto, mga kapatid. Sa Apostol Pablo po, ito yung metaphor na about betrothed. It's about a spiritual relationship between the believers and our Lord Jesus. Betrothed signifies yung isang believers na magpe-pledge siya to Christ alone. Nung tayo ay nabautisman, parang nag-pledge sa tayo brothers and sisters, sa Kanya. Na kumbaga, wala nang ibang nagmay-ari sa atin, kundi siya na lamang. Doon sa future husband natin. And si Paul dito, tumatayo siyang spiritual father. Parang pastoral care ang ginawa niya. Kaya nga, yung full message niya, binasa natin na, I am jealous for you with a godly jealousy. I promise you to one husband to present you as a pure virgin to Christ. Ang metaphor dito, yung spiritual relationship, brothers and sisters. Kailangan exclusive and committed ang isang believers kung saan tayo ay inugpong o pinakilala sa ating Panginoong Kristo Jesus. Gustong i-express dito ni Apostol Pablo yung pagiging passionate and concerned para sa mga taga-Corinto. Na pinakaingatan na huwag kayong masinsay, brothers and sisters. And like a bride, being unfaithful, ay kailangan betrothed, brothers and sisters. And dito sa purity and devotion na binabanggit ng ating kapatid o si Apostol Pablo, na gusto niya talaga i-present undefiled, meaning pure devotion to Him. Brothers and sisters, bakit kahit ang ating Panginoong Yesus, may binabanggit din siyang about marriage? Kasi ano yan
ang bride at saka bridegroom, nakapaloob yan sa isang commitment, pagiging marriage. Brothers and sisters. At naalala ko noon na hindi pa kami ni Mrs. No? Bata pa kasi ako noon, pastor eh. Pero dumating sa punto na wala pa ako sa bangko. Nandun pa ako sa Bureau of Broadcast Channel 4. Bata pa ako, 23. Ito si sister, sinusundo ko yan sa school. High school pa lang siya, ako. Katatapos, first year college yata. And dahil nga bata pa ako, yung relasyon namin, gusto kong takasan. Gusto ko siya nang iwanan dahil marami tayong vision ng araw eh. Brothers and sisters. Alam mo, ginawa ko, nag-stowaway ako eh. Nag-stay in ako doon sa Channel 4. Nasa rooftop kasi nandun yung pinaka building maintenance. Ilang araw akong di umuwi. Dahil ayoko pang iwan yung yung pagiging binata. Dahil ang masaya. Alam mo, nagdaan naman tayo lahat yan, no? Ako, marami rin akong pinagdaanan. Hanggang sa napansin ng tatay ko, sa kasya, yung side niya, oh, ayan, nasa na yung sinasabi mo na yung tiyahin niya, galit na galit sa akin. Ayaw sa akin. Dahil kasi, anong papakain sa'yo niya? Taga-gobyerno yan, little na sweldo niyan. Yung Bureau of Broadcast, gobyerno rin niya, pastor, Channel 4. Ano papakain sa'yo? Oh, nandyan, hindi na nagpapakita. Sabi ganyan. Kumalat na rin sa araw namin. Hanggang sa nabalitaan ng tatay ko. Alam niyo, nakita ko ng tatay ko doon sa rooftop. Meron kasi hagdan na maliit yun, makyat. Anong ginawa mo? Hindi na ako. Yun, hanggang sa madaling salita, pinagkasundo na. Pinagkasundo. Brothers and sisters. Alam mo, kinasal nga kami noon. Pera ko noon, 500 pesos lang eh. Pero nakaraos naman. Kumbaga, kailangan sa isang kasintahan, kailangan ayos ka di po ba? Kailangan wala kang bahay dungis eh. Kasi ipagkakasundo ka eh. Brothers and sisters. Gumawa na paraan ng tatay ko, doon sa side na siya nakipag-usap, at nung nakita-kita kami, hindi ako makaharap dahil baka mamaya, bigwasan akong tayo. Moro-moro tatay nito eh. May pagkamoro, yung Muslim, sorry for the word Muslim. Parang gano'n. Kasi pag nalalasing yun, may hawak na kris. Totoo yan, may hawak na kris. So madalit salita, sige, pag-ayusin natin. Napag-ayos. Ibig sabihin, nagsama na. Pero sa panahon natin ngayon, as a bride, inaantay natin yung bridegroom. Brothers and sisters. Pero anong dapat na gawin natin? Di ba pinag-iigi natin yung ating buhay na maging, yung sabi rito, pure, nais ni Paul na iharap tayo kay Kristo. Mga kapatid. Amen, ganun. At, yun, sabi ko nga rito, ang tema natin is about wedding, no? Marriage, commitment. Dito, ang Panginoong Isus sinimbitahan sa kasalan. Kasama yung kanyang mga disciples, di ba? Wedding at Cana, yan. Shortcut na lang natin kasi alam naman ninyo na ito. And during wedding, ang Panginoong Isus kasama yung kanyang mga disciples, lumapit ang kanyang nanay. Oh, anak, wala na tayong alak. Parang sinasabi gumawa ka ng milagro. Ang sabi niya, woman, what does this have to do with me? Sabi nga ganun. My hour has not yet come. Isipin natin, my hour has not yet come. Ano kaya ibig sabihin dito ng Panginoong Yesus, no? Imagine parang ang Panginoong Yesus nakatingin sa doon sa malayong distance eh. Kaya sinabi, my hour has not yet come. Bakit mo ako utusan? Pero ginawa rin naman pala niya eh. No? Naglagay din sila ng alak sa banga, mga kapatid. And speaking of wedding, mga kapatid. And alam natin yung nasa isip siguro ng ating Panginoong Yesus, yung parable eh. Na pinipicture dito, yung inibitahan ka sa isang wedding, brothers and sisters. No? Ito yung gustong ma-picture dito. To those invited
to a wedding feast. And tayo, we encourage to be ready. Brothers, no? Dito, nabasa rin natin sa Matthew 22, no? Yung wedding feast, inimbitahan. Tinutusan yung kanya mga alipin. Sige, nakahanda na ang ating tawag doon, piging. Imbitahan nyo kung sino dapat nyo imbitahan, brothers and sisters. Hanggang sa napuno na, lumabas yung hari. Ito yung istorya. Alam na natin to, kaya ano lang natin. Nire-recall lang natin. Sapagkat ang topic natin is about marriage. The bride and the bridegroom. Marriage commitment. Betrothed. Yan, yung mga word for tonight. Kumbaga. No? At lumabas ang hari. May nakita, bakit hindi siya naka-wedding, ano ba yan? Wedding attire, no? Parang ganun. Pero, pastor, bakit nakapasok siya ron? Tinawag no? Ay, sorry parang naka-wedding pajama siguro. Naka-pajama siguro, no? Kaya pinagalitan, no? Bakit ka naka-pajama rito? Hindi ka... Sa panahon natin ngayon, brothers and sisters, di ba? Naalala niyo yung mensahe ko noon sa 1 Corinthians 13 na nung ako'y bata, ay nag-iisip akong bata. At nagdidesisyon na parang bata. Subalit ngayon, ako'y matanda na. Ay iba na, di ba, brothers and sisters? Siguro dito, nung nagalit yung hari, bakit nakapasok to? Lumabas ka. Pinalayas at kinaladkan, brothers and sisters. To make this story short. Brothers, ganon din sa Matthew 9. Tinanong ating Panginoong Yesus, bakit yung mga disciple mo hindi nag-aayuno samantalang sila nag-aayuno? Anong sagot ng ating Panginoong Yesus? Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? Brothers and sisters, di ba? Tinanong niya, paano nga namang yung bridegroom kasama na nila Paano sila makakapag-ayuno nun? And continue, basa natin, the days will come when the bridegroom is taken away from them and they will fast. Saka pa lang sila mag-aayuno, brothers and sisters. Kasi sinabi doon sa wedding of Cana, my hour has not yet come, brothers and sisters. Sige, tingnan natin kung saan tayo aabot. Yung bang, kahit naman sa lumang tipan, na meron ding betrothed na binabanggit doon. Tingnan po natin sa lumang tipan. Isaiah 54:5. Isaiah. For your Maker is your husband, the Lord of hosts is His name, and the Holy One of Israel is your Redeemer, the God of the whole earth, He is called. Amen. And Isaiah 62:5. Isaiah 62:5. For as young man marries a young woman, so shall your sons marry you. And as the bridegroom rejoice over the bride, so shall your God rejoice over you. Amen. Brothers and sisters, no? Between bride and the bridegroom, talagang nagre-rejoice. Even the God rejoice over you. Amen, brothers and sisters. And madalas naririnig natin na sa aklat ni Hosea, na napakinggan na natin to, na inutusan siya ng Diyos, no, na pakasal sa isang, sabihin natin, prostitute, no, brothers and sisters, sa pangalan ni Gomer. And after that, nagkasama sila. Alam natin kung ano yung estado ni Gomer. Isa whore, no? Prostitute. At nagkaroon sila ng 3 children. Alam nyo ba na si Gomer, after na he left Hosea na naman, at
bumalik na naman siya doon sa kanyang dating estate, ang kanyang kalagayan. At nakisama sa iba sa chapter 3 ng Hosea. Ibig sabihin, alam niyo ba ang bansang Israel, nung nandun ako sa malayo, binulay-bulay ko yung history ng Israel. Minsan malulungkot ka rin eh. Yung pinagdaanan nila, yung sakit na dinaanan nila. Pero, paulit-ulit sila nagkakasala eh. Pero, hindi sila pinorsake ng Diyos eh. Mahal pa rin sila ng Diyos. Kaya nga, yung sa huling utos ng Diyos kay Hosea, balikan mo si Gomer, yung asawa. Alam niyo kung bakit? Ano pa yung dinala? Bilhin mo. Bilhin pa, di ba? Binayaran niya ng 15 shekels yung para lang bumalik. Ang Diyos natin ganun. Habang sila'y patuloy sumasalangsang sa Diyos. Pero ang Diyos talaga, pagka tinawag ka niya, sabi nga ng ating Panginoong Isus, sino mang inilapit sa akin ng aking Ama, ay walang makakaagaw nito. Brothers and sisters, yan ang pinangahawakan natin. Na once ikaw ay tinawag, brothers and sisters, kahit na ikaw ay lumayo, tatapikin ka. May mga challenges na pagdadaanan ka. Pero in the end, nandiyan pa rin yung grace at ang biyaya ng Panginoon. Brothers and sisters, ganun ang istorya. Yung ihinantulad, yung istorya, yung sa Hosea, si Gomer, sa Israel, sa bansang Israel. Brothers and sisters. Maalala natin, doon sa aklat ng mga taga-Roma, kaya nakaabot sa atin ang biyaya ng kaligtasan dahil sa pagmamatigas nila. Pero ang sabi rin doon, na huwag kayong maging proud. Dahil kahit kayo rin, ay pwede rin tanggalin. Kung sila na talagang nasa tunay na nakaugpong ay inalis, ikaw din ay maaari, o tayo man, ay maaari ding alisin kung tayo hindi magpapatuloy ng pananampalataya at kasama ng ating Panginoon, brothers and sisters. But my hour has not yet come. Bakit kaya? Siguro, ang sabi rito, my bride is not yet ready. Yun siguro, baka yun. Kasi, my time is not yet come. Kasi, ang mga bride hindi pa ready. Marami pa rin nakapajama sa panahon ngayon, brothers and sisters. Marami pa rin mas binibigyan ng bigat ang mga bagay ng mundo. Guys, alam nila na marapit nang dadating ang Panginoon, pero yung action, nasaan? Pwede, yung lip service yan, tinatawag natin lip service. Pero yung kanilang puso, sana nga dapat kasama natin sila. Hindi sa nagsasalita ako dahil ako'y nandito. Huwag nawang itulot na mangyari sa akin, ako'y wala rito. Huwag nawa. Dahil nagsisikap po tayo. Nagsisikap po tayo, mga kapatid. Sapagkat, yung nga napag-usapan namin, ni Pastor, nung ako nandun, Pastor, paano yung mga nasa malayo? Na wala talaga silang official o building na naatinan. Sila ba ay, ano bang magiging kahinat na nila? Tama, yung reward. According sa yung ginawa. Tayo, talaga nagsisikap tayo para sa opisina, Judes. Talagang double time tayo para at kahit pa paano maikrisan. Di ba? Madagdagan, ma-promote. Na hindi tayo wala tang ibang ginagamit na tao. Walang kailangang backer, kundi yung sariling ano natin, inisatibo. Ganon din sa paglakad natin sa ating Panginoon. Sa pagsunod natin sa Kanya, brothers and sisters. Kaya, yung kaninang nabasa natin ano ba yung pangalan ng yun, ang pangalan. Crispus yun. Meron akong mental lapse, ha? Sabi nga ni sister, uminom ka na, ng minsan may mga time na ano yung sabi mo, uminom ka na ng ano? Memo Plus. Talaga to sister, palabiro ito pero ang sweet niya. Purihin ang Diyos. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Saan na ba ako? Baka maligaw ako eh. Nasaan na ba? Yun. At tayo nagagalak tayo rito, no? Yung ating leader dito. Alam niyo si Crispus, kaya balikan ko, baka isa siyang synagogue
leader, pastor, na na-convert even the entire household niya. Isang kilalang ruler, official, kinikilala, tanyag. Pero na-convert siya ni Apostol Pablo. Brothers and sisters. Kaya walang imposible. Kahit nga si Nicodemo, di ba? Privately, na pumunta siya sa ating Panginoon. At talaga bang ganito, ganyan. Hindi lang naisulat, malamang na-convert, no? Si Nicodemo. Brothers and sisters. Tayo natutuwa dahil yung ating leader dito, at nakita natin, na-witness natin na meron tayong ibang mga kasama, di ba, pastor, no? Regardless do sa religious affiliation, no? Ang maganda ron, sabi nyo, yung fellowship. Brother, eventually, siguro, darating din sa gano'n. Kaya, yun ba, may mga nakasama tayo mga ibang pastor. At tayo nagagalak sa mga kapatid na ito. At yun bang talagang ang pagtawag, ang paggamit ng Diyos, talagang tuloy-tuloy progressive, brothers and sisters. Kaya, saan pa tayo pupunta? Ay dito lang talaga tayo. Wala nang iba. Ako sa buhay ko, natikma ko na rin siguro lahat. Brothers and sisters. Kaya, sabi ko, 67 na ako. Lord, kung meron pang mga nalitirang buhay para sa akin, bahala na po kayo sa akin. Basta ako po'y narito. At kung sa inyo pong pahintulutan, pwede pong magamit. Brothers and sisters, no? At inisip ko nga, pag ako'y 70, si Pastor 60 na, senior na rin kayo. Yun pala tanda ko. Pag nag-70 na ako, 60 kasi, purihin ng Diyos, no? Malakas tayo sa Panginoon, ha? Katawan. Ayun ang pinagpapasalamat natin sa umaga, pagtulog, na bigyan pa tayo ng lakas. Dahil gusto ko sama-sama pa tayo hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. And nakikita nyo kung ano yung parallel ng relationship dito with Jesus. Yung talagang sa Apostol Pablo, binetroth niya yung taga Corinto, no? Marami pa na talagang gusto niya solid yung ating relationship sa Panginoon. Na kung saan yung pure devotion, brothers and sisters. Amen. Kumusta naman kaya ang relasyon natin sa Panginoon? Ayan yung tanong Are we become engaged in something and someone else? Kasi bisa nahahati Di ba? Siguro mas mabuti pa sa akin yung wala akong pera Dahil pag may pera ka, siyempre, kahit pa paano, labas muna kaya ako, nakakainip dito sa bahay. Pero, noong time na tama lang, sakto lang naman, doon mo mapapag-isip na talagang napakaputi ng Diyos. Hindi naman na niya tayo pinagkukulang Madalas na binabanggit natin sa awit na ako'y naging bata at ngayon matanda na, minsan hindi tayo pinagkulang ng Diyos. Brothers and sisters. Meron pa ba tayong former relationship dun sa unforgiveness? Yan yung natin Meron pa ba tayong relationship dun sa bitterness, jealousy, anger? Marami pang bagay. Yan yung nais ni Apostol Pablo. Lahat ng materialism, yung bang proud sa sarili. And kung alam natin na tayo, we are in the period of betrothal, kailangan maging handa tayo mga kapatid. Kailangan magkaroon tayo ng focus sa lahat ng bagay. Sabi nga, in everything you do, give thanks, brothers and sisters. Sapagkat ang lahat naman yan ay galing sa Kanya. Ano yung nais ni Apostol Pablo rito? Ano yung sinisimbolize dito ng marriage na ina-apply natin sa ating Panginoong Yesus? We, the body of believers, known as a Christ, tayo as a comprised and trusted in Jesus, ang ating personal Savior, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan.
brothers and sisters, we are chosen. Sabi nga sa Ephesians 5:25, 27, basahin natin. Ephesians 5. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Amen, brothers and sisters. Ayan po yung deep concern ni Apostol Pablo. Meron tayong responsibility. Yung nga sabi ko, tayo nasa betrothal period, brothers and sisters. No? Yung binasa natin kanina sa 2 Corinthians 11:2 and sa Ephesians 5:24. Tingnan natin, taas natin. The same chapter. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husband. Amen. Vice versa, para sa ating pagsabit natin sa ating Panginoong Yesus. And magkakaroon ng union with the bridegroom hanggang yung wedding ceremony ay maging ma-actualize na, brothers and sisters. Yun yung pinakaantay natin. Siguro basahin natin, yung pagka yung wedding ceremony will take place, ito na yung union of Christ and His bride, brothers and sisters. Revelation 19:7-9. Ito, masarap basahin. 19:7-9. Let us rejoice and exult and give him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. It was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure. For the fine linen is the righteous deeds of the saints. And the angel said, me, write this, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true words of God. Amen? Praise the Lord. Ito po yung ating pinaka-aantay, mga kapatid ko. Kaya, salamat sa Diyos. At tayo ay patuloy na naaaralan, nakakapagpatuloy. Mga kapatid, kaya pagsikapan po natin, tayo po ay pinakapagtipan sa ating Panginoong Yesus. Siya yung ating kasintahan, brothers and sisters. Kaya, kailangan sa pagharap natin sa Kanya, blameless, spotless, brothers and sisters, sa lahat ng bagay. Ito yung wala na po yung former well-being natin, kundi napalitan na lang lahat. At ito ay pagsunod. Ito yung pinakananais ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi lamang sa kanya, maging sa atin na inabot sa panahon na yon na nababasa natin, na pagsikapan din natin. Kaya purihin ang Diyos sa gabing ito. Hanggang dito na lamang mga kapatid at nawa ay tayo ay may narinig o na ipaalala sa atin sa gabing ito. Ang kapurihan ay sa ating Diyos.